Ayan, welcome everybody. Ngayong oras po na ito, meron tayong ka-winner na mag-share ng kaniyang pinagdadaanan. Itago natin siya sa pangalang Tintin, 50 years old. Hello po! Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon, Miss Tintin. Tagasan po kayo? Sorsogon po. Sorsogon. Pero nandito kayo sa Manila or ano po? Taga Sorsogon talaga now? Sa Manila po. Nasa Manila. Anong ginagawa ni Tintin sa buhay? Namamasukan po ng kasambahay. Ayun. Ilang taong ka na po dyan sa pinapasukan ninyo? Almost 15 years. Wow! Ang tagal na! Grabe! May day off ka ba ngayong Kapaskuhan? Meron naman po. Meron naman. Ayan. So, I'm sure napakabuti ng amo mo para tumagal ka ng 15 years dyan. Tama? Tama po. Yun. Nag-aalaga po kayo ng bata or sa mga gawaing bahay kayo? Sa ngayon, sa gawaing bahay na lang kasi yung mga alaga ko, mga malalaki na po. Oh, ito yung mga alaga mo na lumaki na sa piling mo, no? Opo. Oo. Anyway, Miss Tintin, Opo. may ikikwento ka sa amin. Simulan mo na, ano ba ang kwento ni Tintin? Speak from your heart to heart with Mama Colleen. Ang kwento ko sa mama ko lang, yun sa karelasyon ko po ngayon. Okay. Ito, ang problema po namin dalawa, yung nasa paligid po namin. Ooh. Sige, set muna natin. Ang karelasyon mo, wala po kayong asawa, tama po? Sa ngayon, wala naman po akong asawa. Hiwalay po ako sa asawa. Oo, legal Tapos itong may isa hiwalayan kami. na to. Opo. Okay. So ngayon, May isa kaming anak. may isa kayong anak. Tapos siya, mayroon din siyang pamilya. Hiwalay na rin po siya. Mayroon din po siyang anak. Okay. Pero kayo, may anak kayong dalawa, wala? Wala po. Wala. So, kailan kayo, ilang taon na kayong magkarelasyon? Sampo na po. Uy, ang tagal na. 10 years. Opo. Kaya lang po, gumugulo nga po ito sa aking isipan. O, ano ba yun? Kasi yung asawa ko, kasali siya dun sa una niyang asawa. Ngayon, nag-DSWD sila dahil yung hanap buhay nila, kinuha nung asawa niyang babae. Mm-hmm. Wala na siyang hanap buhay. Mm-hmm. Ngayon, nung magkarelasyon kami, nag-share ako sa kanya para magkaroon siya ng hanap buhay para na lang sa amin dalawa. Mm-hmm. Ngayon, may hanap buhay naman siya. Kaya lang, nandun siya sa probinsya. Mm-hmm. Kasi ayaw naman niya iwan yung kanyang mga anak para na lang sa kanyang mga anak. Mm-hmm. So, ngayon, ako naman, at sa akin naman, masyado conservative naman yung magulang ko. Mm-hmm. Ayaw niya na magsama kaming dalawa. Mm-hmm. Gusto niya magsama kami, kaso kailangan daw ikasal kami. Mm-hmm. Ngayon, hindi naman siya makakasal dahil nga doon sa asawa niya, kasi siya doon sa una. Mm-hmm. Pati sila maghiwalay ng Ngayon, legal. Yun nga ang problema Mama Colleen kasi sabi naman niya, nag-DSWD sila. Sabi nung asawa ko, yung lalaki, yung kinakasama ko, sabi niya, magpirmahan na lang sila na talagang hiwalay na sila. Ayaw naman magpirma ng asawa niya. Mm-mm-mm. Kaya ngayon, since conservative din ang magulang ko, parang nagsasama kami na tago kami. Mm-mm. Saan Umuwi kayo? ako ng probinsya. Okay, teka lang, cut muna kita. Saan kayo nagsasama nitong partner mo ngayon for 10 years? Kuwan lang po, pumupunta siya dito sa Maynila, pinupuntahan ako, pumupunta rin ako sa probinsya, doon lang, ganun lang po ang sitwasyon namin sa pero 10 years. hindi kayo nagsasama sa iisang bubong. Hindi naman po, Mama Colleen. Okay, pero parang in a relationship kayo for 10 years, yun nga lang, Opo. hindi kayo makapagpakasal dahil nga kasal pa siya sa una, gustuhin mang makipaghiwalay nung isa, ayaw lang pumirma nung kanyang legit na asawa. Bakit daw? Opo. Bakit daw? Ewan ko, pahirap daw sa kanya. Pero yung asawa niya ba, wala bang ibang partner? Wala naman po. Baka ayaw bumitaw. Yun na nga po ang problema namin, Mama Colleen. Kaya nga, doon ako naguguluhan. Kasi umabot na ng 10 years Grabe naman ang sakripisyo na namin dalawa. Hindi kami pwede magsama ba ng normal talaga.
Parehas na rin po kami kasi nahihirapan. Kasi, Nagigilty na rin po ako. bakit ka nagigilty? Eh kung legal naman ang Kasi- relasyon ninyo. Kasi nga po, yung lagi siya nagkukansin, kailan kayo tayo magsasama, kailan tayo maging normal, mga ganong kanya. Hindi kasi Nahirapan din po sa ako. part mo, hindi ka dapat ikaw yung may problema. Kasi kung tutusin, ikaw wala kang sabit. Kumbaga okay ka na with your ex eh. Kumbaga wala po kayong problema Opo. sa ex ninyo. Ang may problema siya, Opo. yung kanyang asawa. So dapat, Opo. ang akin, kailangan niya munang isettle yung any issues niya doon sa kanyang asawa. Kung talagang ikaw talaga yung pinili niya na at hindi na yung kanyang asawa, kailangan niyang isettle yun. Yun nga lang, malaking problema talaga. Kaya nga po, sabi naman niya, gusto naman niya maging magpa-anal. Kaso, ang laki naman daw po nang gagastusin ng pera. Eh kasi, ang problema, talagang hanggat hindi siya nagpapaanal, lagi lang kayong bubulig-ligi ng asawa niya. Yun Opo nga talaga. po. Yun lang yung nakikita kong only solution. Gawing legal ang lahat para wala nang sakit ng ulo. Kasi habang kasal pa sila nung una, ang labas mo ngayon po ay kabit. Kaya nga po. 'Di ba? Kaya nga po, kahit siya gusto niya maging legal din kami, kaso nga daw, malaking proseso daw ang aasikasuhin ka. Kung kailangan kasi kasuhin para lang magkaroon kayo ng peace of mind within your relationship, edi asikasuhin niya. Ganun talaga. 'Di ba po? Pero Opo, yun din po nga na sabi niya. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, kung talagang desisyon ka, di asikasuhin mo para maging normal Tama. tayo. Sa akin, wala namang problema eh. Oo, siya ang may problema, ate. Ikaw wala kang problema. Nai-stress ka lang ngayon kasi yung gusto mong maging legal kayo, yung gusto mo na maikasal kayo, hindi nangyayari. Bottom line, ang may problema yung lalaki. Kung talagang mahal ka niya, gagawa siya ng paraan para maging at peace ka at para matupad yung pangarap mo. Tanong ko lang po, kumusta po yung misis niya sa'yo? Nag-uusap ba kayo o not in good condition din? Nakakaharap ko naman siya, kaya lang, hindi naman po niya kasi alam na ako talaga ang karelasyon ng asawa niya. Oh! Question uli. Naging kayo ba ng asawa niya na hindi pa sila hiwalay? Kumbaga talagang other woman ka? Hindi po, hiwalay na po sila. Kasi 15 years na sila hiwalay eh. Tapos 10 years pa lang po kami. So, parang 5 years na sila Dumating ka hiwalay. sa buhay ni lalaki, 5 years na silang hiwalay. Opo. At So, dumating din ako sa buhay niya, yung parang down na siya. Kaya nga nakakuan din ako sa kanya dahil nandun din yung awa ko sa kanya. Nandun din yung, kasi barkada po, ko, Tropa. barkada ko rin po Oo. siya. Opo, Tintin. sila mag-asawa halos. opo, tanong ko lang po, bakit hindi alam nung misis na ikaw yung karelasyon? Ano yung nag-hold back para sabihin ninyo ang totoo? Kung wala kayong tinatago. Siya naman po may sabi na, yung lalaki pa may sabi na hayaan na lang natin ang panahon, mga ganun. Kasi nag-DSWD na nga sila, pinapapirma nga niya yung asawa niya na totally hiwalay na sila. Ayaw naman pumirma ng asawa niya. Anong pinaka-rason ba't ayaw pumirma? Baka naman mahal niya pa yung mister niya. Sabi nga niya, yung pinapahirapan daw niya yung asawa niya, yung lalaki. Kaya ayaw daw. Nakakausap mo kasi yung misis. Parang yun yung dahilan niya. Opo. So parang nakikipagkwentuhan ka kay misis as if wala kang alam pero nagfi-fishing ka. Tama po ba? Opo, kasi barkada ko nga po silang dalawa. Oh, iba din. Talagang yung yung ahas, katabi mo lang pala. Ikaw yung ahas, be. Sorry na. Di ba? Yung tipong merong karelasyon yung asawa ko, hindi ko kilala kung sino, pero kausap niya na pala at ikaw yun. Ano nafe-feel mo pag ganun? Na parang alam mo na ikaw yung babae, pero sa'yo pa nagsusumbong yung misis, pero you're acting like you're not guilty. Hindi naman po mamakuling kasi nakakaharap ko naman sila palimbawa, nagka-jamming kami. Hindi naman ako nag-expect na magkakagusto rin po yung asawa niya sa akin. Hindi, yun nga. Parang anong feeling ngayon na nagkukwento si Mrs. about the other woman, all the while, ikaw pala yung other woman. Wala, nagigilty rin nga po ako. Kaya lang kasi, yung asawa naman po niya, yung lalaki naman po ang may kuan sa akin na kung ano sinasabi niya sa akin, mga pangako rin niya sa akin.
Nasabi, dumating naman ako sa buhay niya, hiwalay na rin sila. Kaya wala na rin Teka daw lang. dahilan na para mag-guilty ako. Ang hiwalay ba, hiwalay na siya, yung lalaki lang yung may gusto? O wala ka bang naririnig sa misis na parang, hiwalay na kami pero sa totoo, ayoko rin naman? Kasi, Wala naman. Kasi hiwalay na talaga kasi may bahay na rin po kasi yung lalaki. Talagang hiwalay na sila ng bahay. Ano yung naririnig mo dito kay Mrs. base sa pagsusumbong niya sa'yo? Ano yung naririnig mo na about their separation? Wala na, sabi lang ng asawa niya, may babae na yan, kaya ayaw na niya talaga. Ang sa akin na lang, yung mga anak na lang, yun. Bakit hindi mo siya sulsulan na, pero mo na kasi sa DSWD? Total, kausap mo na rin, di ba? Sinabi mo na, ayoko naman makikialam mo makulin sa mga ganun. Bahala na ho sila dun. Basta, wala na ho ako ang point dito, ayaw lang pumirma ng misis dahil pinapahirapan niya si mister. Opo. Well, ate, no, you are in the situation po na very complicated. Kasi pareho mo silang kilala. Kinikwento ni misis na may other woman si lalaki kaya pinapahirapan niya. Si lalaki naman, gusto ka makasama pero nahihirapan din siya dahil nga sa ginagawa ng misis niya. So, ang gulo. Kahit ako na nasa posisyon mo, alam mo yon, parang alam mo na ikaw yung other woman, hindi mo masabi-sabi sa legal wife kasi baka masabunutan ka, B. Tama, no? Pwede. Baka pag nalaman niya, naku, day! Teka, tawagan ulit kita, mapuputol, ha? Opo. Ayan, nakakaloka! Ang ahas talaga ngayon. Hindi na lang nasa labas, nasa loob na ng bahay ninyo. Diyos ko, day. May gulay. 0977700915. Uy, pwede ka makisawsawa. Oo. Again, sige, kausapin muna natin si ate girl bago ako magbato ng katanungan. Mama Tintin! Opo, Mama Colleen. Opo, anong tanong mo sa akin? Yun nga po, anong gagawin ko? Kasi tagal na namin ganun ang sitwasyon namin. Uuwi ako doon, pupunta siya dito sa Maynila. Ang akin po kasi, masyado siyang magulo. Gustuhin mo man siya makasama, ang totoo, ayaw pa siyang pakawalan ng kanyang asawa. Ngayon, Opo. nandun ka sa stage na nagtatago ka, kinaharap mo yung misis niya, pero ikaw naman pala yung ibang babae niya. So, ang akin kung talagang seryoso naman talaga si mister, ayusin niya muna yung kung anong meron man na issue siya sa kanyang wife. Kasi bottom line talaga, malaking problema yan. Lalo na ngayon na kaibigan mo pa pala yung misis niya. Lalo pa na hindi pala alam ng misis niya na ikaw yung other woman ng lalaki. Kung kaya mong magtapat sa misis niya, better. Pero, expect na lalong gugulo. Pero ang akin, ang tagal mo nang tinago, kung ako yung kaibigan mo, ako yung, kumbaga kausap kita, ako yung misis, ang sarap mong sabunutan po. Kasi all the while, nagsasabi ako ng sama ng loob ko, pero ikaw naman pala, ang other woman ng mister ko. Ang sakit nun. So, if you can be honest to the wife, at umamin ka na ikaw talaga kung kaya mo, go po. And then malay mo magbago ang ihip ng hangin. Malay mo biglang pumirma siya dahil total kilala niya yung babae ng mister niya. Siguro parang, kung ipagkakatiwala ko yung mister sa ibang babae, ikaw na lang. Malay mo, di ba? Di ko alam. Malay mo ganun siya kabait na parang, sige na nga, ibibigay ko na yung mister ko. Total, ikaw naman yung babae niya. At least kilala ko kung kanino mapupunta si mister ko. Who knows, di ba? There's miracle. Di ko alam. Pero, yun lang. Kasi, hanggang ngayon, kaya ka pala nagigilty. Kanina mo pa sinasabi. Kasi, yun nga. Kausap mo si Mrs. You are a friend to the Mrs. And all the while pala, ikaw yung iniiyakan niya, ikaw yung sinasabihan niya, o ano man yan, pero ikaw naman pala yung babae niya. Nakaka-guilty talaga yun. So,
kung gusto mo na maging maayos, again, number 1, magtapat ka kay Mrs. Friend na ikaw yung kabit ng asawa niya. Number 2, ipaliwanag mo kailan ba kayo naging kayo. Sabihin mo pumasok ka 5 years after nilang maghiwalay. And just be ready with the consequences. Dalawa lang po yan. It's either FO, friendship's over. Or, pwedeng pumayag siya kasi at least alam niya kanino mapupunta yung asawa niya. Option 2. Makipaghiwalay ka muna kay lalaki. At ayusin niya muna kung ano yung problema niya kay Mrs. Kung talagang seryoso siya na tapusin kung ano man yung meron sa Mrs. niya, ayusin niya muna bago siya bumalik sa'yo. So, yun lang naman yun. Pero, parang time, ano yung time, ang sasabi nila? Truth time. The time is the truth teller. Basta yun. So, yun lang akin. Ang gulubi. Walang kasalanan yung mga tao nakapaligid sa totoo lang. Hindi magulang mo, hindi kung sino man. Kahit sabihin mong dumating ka sa buhay niya, 5 years nang hiwalay sila. Pero valid naman po yung opinion ng magulang mo eh. Di ba po? Although at your age, pwede naman na pa kayo mag-decide. You're already 50. Pwede naman yung sawayin yung magulang mo. Pero grabe po, no? Ang bait niyo po. Kahit 50 na kayo, talagang, iniisip niyo pa yung strict yung parents ko. Kasi karamihan ngayon, pag 16 years old, sinusuway nila yung magulang nila, wala silang pake. Pero kayo, umabot kayo sa 50 years old, may pake pa kayo sa kung anong masasabi ng parents ninyo. Sana all. Sana all. Pero no? Naman pa ako sa magulang ko. Galing nga eh. Umabot kayo ng 50 years old. Pero yung iba dyan, 16 years old, nagwawala na. Nagpa-post na sa Facebook, inaaway na pati magulang. Bilib ako sa inyo, in all fairness. So, yun lang po. Sige po. Salamat po, Mama Colleen. Sa mga sinabi ko, anong gagawin mo? Tanong ko lang, curious lang ako. Hindi ko pa po alam, Mama Colleen. Di ba parang hindi ako nakatulong? Kasi pag-iisipan ko pa kung ano talagang gagawin ko. Grabe, no. Hindi ako makamove on dun sa fact na kausap ka ng misis. Tapos ikaw pala yung other woman. Pero sumagi na po ba sa utak ninyo na once na i-open up ko na kaya sa kanya? Sumagi na po ba yun sa inyo? Wala naman. Hindi naman. Kasi sa ngayon, hindi na rin naman kami nagkakakuha ng asawa niya kasi nandito na ako nalalagi sa Maynila eh. Nasa probinsya ako yun. Pag nagja-jamming, kung sino may birthday, yun. Grabe, no? Kung ako yung legal wife, shucks, ka-jamming ko pala yung kabit ng asawa ko. Oo. Other woman, para mas maganda pakinggan. So, yun lang po. Yun lang yung masasabi ko, me. Pero, sige, bibigyan kita ng time para magbigay ng message doon sa boyfriend nyo po ngayon. And, time na rin para mag-message doon sa misis ng karelasyon nyo ngayon. Una po kay boyfriend. Pangalawa. Huwag na po, Mama Colleen. Hindi, gusto ko. Ayaw mo. Huwag na po, nakakahiya. Hindi, malay mo makarating to sa kanila. Malay mo, ito na pala yung sign. Malay mo, biglang marinig nila. Parang kilala ko to. Diba? Kaya nga po eh, huwag na lang po. Huwag na lang. Oo. Po, nakakahiya po. Alam mo, hindi ka naman masama eh. Sabi mo nga dumating ka 5 years after their breakup. You are in a complicated relationship po ngayon. Napaka-complicated po. But at the end of the day po, gabi. Hindi, at the end of the day po, kung saan ka magkakaroon ng peace of mind, idasal mo kung ano yung the best na gagawin mo.
humingi ka ng signs sa kanya. Do you believe in signs po? Opo naman po, opo. Yun. Hingi ka ng sign sa kanya. Lord, bigyan mo ka ng sign, what to do, ano bang tamang gawin. Kasi alam mo, sa totoo lang ako, I also believe sa powers ng prayer. That when you ask sign from Him, magugulat ka, bibigyan kanya ng mga signs na, oo nga no, parang kailangan ko nang gawin to kasi ito yung binigay niyang signs, 'di ba? So, yun lang. Mag-pray ka, gabayan ka, what is the best thing to do ngayon. Opo. Kasi, yun lang, masyadong komplikado talaga. Kaya nga po. 'Di ba? Option 1 lang again, umamin ka na kasi walang sikreto na hindi mabubunyag. The time is the truth teller, 'di ba? Kumbaga darating ang panahon, mabubunyag at mabubunyag 'yan. Baka pag mas lalo pang tumagal, mas masakit ang maging dagok. So if you can be honest now sa wife, malay mo magkaroon pa ng blessing from her na sige na nga, pipirma na ako. Or number 2, again, makipaghiwalay ka muna kay boyfriend, ayusin niya muna kung ano man yung issues na meron siya sa kanyang asawa. I know we are not praying na gusto ko mabuo sila, totoo lang po. Kasi feeling ko po baka mahal pa talaga ni Mrs. si Mr. Pero, again, kung talagang ayaw na rin naman ni Mr., wala rin naman tayo magagawa, 'di ba? So, yun na lang. So, dalawa lang yung options. Nasa sayo na yan kung ano ang pipiliin nyo po. Okay? Basta samahan nyo po ng dasal para malaman natin kung ano ba yung signs na ibibigay ni Lord. Okay? Opo. Okay po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Isang program. Darna. Pero isa lang natuwa ako sa iyo eh. Yung kahit 50 years old ka na talagang sumusunod ka pa sa magulang mo. Oo. Salamat po. Sana yung mga kabataan na nakikinig ngayon, wag pasaway, huy. Tingnan niyo to si Ate Tintin, 50 years old na eh, iniisip pa rin ng sasabihin ng magulang. Sana all. Sana all. Diba? Salamat po. Maraming salamat, Miss Tintin. Dasal lang at sana maitama ang mga mali. Okay? Okay. More power to your program. Thank you po. Salamat din po sa pagtitiwala. Thank you po. Sige po. Bebe ko, yan po ang kwento ni Tintin. Nabaliw ako dun, B. Huy! Huy! Anong masasabi mo? Ikaw naman na makisawsaw. Dali! Text mo ko. 0977-7000-915. Mag-record ang iyong boses, i-chat mo ako sa DJ Mama Colleen. May makikita ka na mikropono na icon doon. Anong masasabi mo? Again, it is time for you to speak from your heart. Kasi ako, nabuang nalagi ko, B. Akala ko pag holiday, medyo mapapahinga yung utak ko, eh. Pero hindi pala, B. Nawindang ako, B. Sana all ka dyan. But anyway, ito po ang programang May Puso. Kwento ng pagkabigo, kwento ng inspirasyon. Usap tayo puso sa puso. This is Heart to Heart with Mama Colleen. Huy. Here's something from Barry Manilow, Somewhere Down the Road. Once again, kami po 91.5